Kamusta kayo mga kaibigan? Eto nga pala si May December. At ito ang aking unang kwento na ibabahagi sa inyo na kapupulutan nyo ng aral. Ating kilalanin si Pina, ang babaeng minaliit ang isang waiter dahil kinailangan pa nito magtrabaho para lang makapag-aral. At kung ano ang naging ganti nito sa kanya, makalipas ang 10 taon. Si Fina ay nakatira sa Europa, maganda at mayaman. May sarili negosyo ang pamilya, kaya naman hindi problema sa kanila ang pera. Mula pagkabata ay lumaki na siya sa luho. Hanggang sa pagdadalaga ay nakasanayan na niya na kung ano ang gusto ay siyang masusunod. Lumaki siyang naging masama ang ugali. Pinandidirihan niya ang mga pulubi na nagkalat sa kalye. Madalas niya ding pinahihirapan ang mga katulong sa bahay. Isang umaga ay naisipan niyang kumain sa isang bukas na restaurant. Bagamat bago, ay marami na ding customer ang naroroon. Naupo siya sa pangalawang mesa at tinawag ang isang waiter. Lumapit sa kanya ang lalaking waiter at kinuha ang kanyang order. Nakasimangot na sinabi niya dito ang order at sinabihan itong bilisan ang kilos. Ilang minuto pa lang ang lumipas ay naiinip na siya dahil sa tagal ng serve. Kaya tinawag niya muli ang waiter at sinigaw-sigawan ito. "Napakabagal mo naman. Nasaan ang order ko?" Pasigaw niyang sabi dito. "Ma'am, pasensya na po. May mga nauna na po kasi sa inyo. Kaya sila po ang inuna kong bigyan," sabi ng waiter na lalo pa niyang ikinainis. Pinatawag niya ang manager ng restaurant at sinabi dito na mabagal ang serbisyo ng waiter at nagsinungaling din siya na dinadabugan daw at sinasagot-sagot siya nito. Humingi ng pasensya sa kanya ang manager at sinabi nito na working student ang lalaking waiter. Kaya marahil ay pagod na ito, kaya mabagal ang pagsisilbi. Napataas ang kilay ni Pina sa sinabi ng manager. "No wonder, pang mahirap lang kasi ang edukasyon, kaya madami kayo na nagpapakahirap magtrabaho para lang makatapos. Hindi na ako o-order at yung in-order ko, ikaw na ang magbayad dahil nawalan na ako ng gana," sabi niya sa lalaking waiter at sabay alis sa restaurant. Nagkakahalaga ng $6 ang in-order niya. Para sa kanya ay barya lang yun. Pero para sa waiter ay napakalaking halaga nun. Lalong sumasama ang ugali ni Pina sa paglipas ng panahon. Ang mga kaibigan at kamag-anak niya na madalas humiram ng pera sa kanya ay pinagsusungitan niya at nilalait at itinataboy sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang taon, nagpakasal at namuhay ng marangya si Fina. Palagi siyang nagsha-shopping at naglulustay ng pera sa mga luho at mga bagay na di niya naman kailangan. Mga branded bags, make-up, gadgets at kung ano-ano pa na luho ang palagi niyang binibili. Akala niya ay wala ng katapusan ang pagwawaldas niya ng pera. Pero lahat ay biglang nagbago nang maaksidente ang kanyang magulang. Dahilan ng permanenteng damage sa katawan ng dalawang matanda. Malaking halaga na rin ang nauubos sa gamot at ospital. Doon din niya nalaman na kakaunti na lang pala ang mga shares ng mga ito sa kumpanya dahil naibenta ng mga ito ang iba. Marahil ay nagipit ang mga ito sa pera sa mga nagdaang taon at hindi nila iyon sinasabi sa kanya. 3 taon ding nasa ospital ang magulang niya hanggang sa bawian ng buhay ang mga ito. Lahat ng shares ng magulang niya sa kumpanya ay kanyang naibenta na para sa tustusin sa gamot at ospital. Naisanla niya na din ang kanilang bahay. Wala man lang ni isa sa mga mayayamang kaibigan niya ang tumulong sa kanya.
Unti-unti niyang nararamdaman ang buhay ng isang mahirap. Naibenta niya na din ang mga mamahaling gamit hanggang wala nang matira. Pagkatapos mailibing ang kanyang mga magulang ay isang dagok na naman ang dumating sa kanya ng babae ang kanyang asawa at iniwan sila nito. Bitbit ang pera mula sa pinagbentahan niya ng kahuli-hulihang alahas. Ang tanging naiwan na lang sa kanya ay ang 6 years old niyang anak na babae. Ibinuhos niya dito ang lahat ng pagmamahal. Dahil walang sapat na edukasyon, ay di siya pinapalad makahanap ng trabaho. Dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral, inakala niya na hindi siya makakaranas ng hirap. Na-realize niya at nagsisi dahil hindi niya tinapos ang pag-aaral. Hindi pa man siya nakakaahon ay isang problema na naman ang dumating sa kanya. Isang araw, habang naghahanap ng maa-applyang trabaho, ay nalaman niya na isinugod sa ospital ang kanyang anak at kinakailangang maoperahan kaagad sa lalong madaling panahon. Tulala at naluluha siya habang nakaupo sa loob ng ospital. Hindi niya alam kung saan makakasumpong ng pera. Tinawagan niya halos lahat ng kaibigan at kamag-anak, pero kahit isa ay walang gustong pahiramin siya. Pinapaalala ng mga ito kung gaano kasama ang ugali niya noon at lahat ng nangyayari sa kanya ay karma. Muli siyang bumalik sa ospital kinabukasan. Lumapit sa kanya ang isang nurse at ito'y nakangiti at sinabi na successful daw ang operasyon at ang kanyang anak ay ligtas na. Laking pagtataka ni Fina nang iabot sa kanya ang bill ay $6 na lang ang nakalagay doon. Sinubukan niyang puntahan ng nurse upang tanungin ito. Ngunit biglang pumasok ang isang doktor. Ito ay ang doktor na nag-opera sa kanyang anak. Sinabi niya dito na marahil may pagkakamali sa bill dahil di ka panipaniwala na $6 lang ang babayaran niya. Ang ginawa ko pong pag-oopera sa inyong anak ay libre na pero may utang kang $6 sa akin 10 years ago dahil sa pag-order mo na di mo binayaran. Si Fina ay nagulat sa sinabi neto. Napatingin siya sa anak at naalala niya ang nangyari 10 years ago sa restaurant kung saan minaliit niya ang isang waiter. Agad siyang kumuha ng $5 sa wallet at iniabot dito. Marahil ay tama ka sa sinabi mo noon na ang edukasyon ay para lang sa mahihirap. Pero mangmang ang tawag sa isang taong sumasamba sa pera at nakasandal lang sa kayamanan. Napayuko si Fina at nakaramdam ng pagkapahiya. Hindi niya inaasahan na ang dating waiter na minaliit niya ang siya pang tumulong sa kanila. Ipinapaunawa sa atin ng kwentong ito na kahit mayaman ka, ay mahalaga pa din ang edukasyon, na kung pagsisikapan mo ay aani ka ng kinabukasan sa huli. Huwag magmaliit ng kapwa dahil lang sa mahirap ito. Ang karma nandyan lang, naghihintay ng tamang pagkakataon para bawian ka sa panahong hindi mo inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Huwag kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod na video.